At nakasama po natin ang founder ng BH Party List at tagapagsalita ng Bagong Henerasyon Party List, former Congresswoman Bernadette Herrera. Kong, magandang umaga. Magandang umaga, Milky, at magandang umaga po sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa inyo. Kamusta po kayo? I'm sure kahit hindi po kayo busy masyado ngayon sa kamera ay abala rin kayo bilang tagapagsalita ng kumbaga ay Bagong Henerasyon Party List. Mampakiliwanag nga ano pong mga nilalaman itong bill na to, yung tinatawag na bayanihan style na bill para makatugon ho dito sa kinaharap nating krisis sa produktong petrolyo. Well, katulad nga na nabanggit mo, Milky, ito yung parang bayanihan din siya, bayanihan to heal at as action na ginawa natin noong pandemic. So ito yung iniisip namin i-file na final ulit namin para mapag-usapan ang bagay nito. Siyempre, nandiyan yung ating emergency protection para sa ating mga manggagawa. Merong temporary relief sa mga loans, sa mga utilities, sa mga rents. Kasi 'di ba, ang laki talaga ng itinaas ng lahat. So magkakaroon tayo ng emergency grace periods for rents and utilities, temporary moratorium on certain foreclosures, repossession, and similar adverse actions, emergency assistance to affected households and displaced workers, targeted support for transport, agriculture, fisheries, MSMEs, mining and construction enterprises, and establishing new emergency relief fund. So parang ito, yung mga work from home is institutionalized, paano natin tutulungan yung ating mga kababayan. Para kang nagkaroon ulit ng COVID-19 in a sense, ang mas mahirap lang dito, lahat tayo nasa labas. Noon kasi kahit paano mas tipid ka dahil everyone was inside. Yes. But now we still have to go out and work. So, hindi ko alam kung mas better off yun or hindi, but at least importante, umiikot pa rin yung ekonomiya natin. Doon po sa household, halimbawa, at kasama po ba dito, moratorium muna, hindi magbabayad sa singil, sa serbisyo ng mga public, ng mga utilities, let's say, tubig, kuryente, maging sa renta, di ba ipinatupad natin yan ng panahon ng pandemya? Yes. Kung Sinama po namin yan dito. Sinama po namin yan dito as temporary relief. Although hindi namin, syempre kailangan pag-usapan, is it really zero or discounted or half? Kasi syempre, kailangan din ng may-ari ng tahanan. Yung mga itong mga bagay nito, we have to balance it out also. Kasi like I said, mas unique yung situation natin ngayon because everyone's also still working. Oo. Dati kasi lahat nasa bahay, walang income na pumapasok. Ito naman, may income pa rin pumapasok. Tumaas lang ng doble ang gastos. Except in terms of the energy. Kasi wala tayong choice kung BH na manatili para hindi tayo nasa loob lang ng bahay. Kailangan pa rin magtrabaho, hindi pa rin titigil ang mundo natin kahit mataas ang presyo ng produktong petrolyo. Ang sinasabi nga, pagdating ho sa kumbaga ayuda sa atin pong mga manggagawa, sino po ang masasaklaw nitong bill na ito? Kasi ang sabi nga ay yung mga nasa vulnerable sector, laging may ayuda. Pero po yung mga ordinaryo manggagawa, napakaliit lamang po ng sweldo, yun yung sabihin na natin yung middle class, yun ang hindi natutulungan. Meron po bang provision ng bill para matulungan po ang kababayan natin na nasa naturang sektor? Yes, sinama po namin syempre yung tulong sa mga lahat ng mga minimum wage earners, tapos yung mga nagtatrabaho din ng naapektuhan nito. Kasi lahat naman tayo affected eh. Pero isa sa mga nag-a-address naman dyan is yung hinihingi sana natin na excise tax, di ba yung temporary relief sa excise tax, at saka yung VAT relief talaga. Isa yan sa mga bill na final din namin aside from this. Kasi ito ang maapektuhan talaga, yung talagang gumagastos or middle income eh. Malaki ang impact sa atin ng VAT relief saka excise tax. Kasi immediate you would feel that. But of course, kasama rin dyan yung mga work from home. Yung work from home alone, that would allow them na makatipid sa expenses sa gasolina. Tapos, syempre meron ding assistance na inilalagay natin dito. So may iba-ibang categories po na pinrovide din natin dun sa bill. May nabasa ko yung provision ng HB 8821 Kong BH. Ito po ba ay mga kailangan ng pondo? Magkano po ang kakailanganin dito ng gobyerno? At meron po bang pagkukunan ng pondo para maibigay po yung mga ayuda na itong kinakailangan? Well, syempre, pondo, kailangan i-compute natin kung magkano talaga yung kailangan. Pero mayroong pagkukunan. Kung may pagkukunan kasi ang ating utilization rate ng ating bansa is very low. Last year, ang continuing appropriations natin nasa 300 billion, 300
billion. Ang unused appropriation natin is 500 billion. So, ibig sabihin, ganun ka-inefficient ang utilization ng pondo. So, kung at this point, kunin natin yung unutilized or unobligated ng mga departamento, marami tayong may ipon. Doon pa lang sa sinabi ko, 800 billion na. Oo. And if you include the VAT relief and the excise tax, that's another 300 billion if 1 year. Kung 1 year mo itatax, pero masyado mahaba yung 1 year. Ilagay mo na natin 6 months, so mga 150 billion. So, may unprogrammed tayo na just in case may declaration tayo ng excess revenue na normally at this point meron, you can still get that. Meron tayo itong itinabi na disaster risk management. Iniisip ko, pwede natin i-consider to as disaster na rin dahil hindi natin inaasahan to. So that's another source of funding that we can use. So there's a lot that we can use for this. Kaya ang nakalagay po dito, maglalaan ng 100 billion pesos for the Energy Emergency Relief Fund kung sakaling isulong po itong naturang panukalang batas. Noon pa lang sa sinabi ko, madami na. More than 100 billion. Oh, more than 100 billion. Yeah. Opo. Yes. There are really a lot of funding na hindi nagagamit. Sayang kasi ang tendency ng ating budget is hindi tayo use it or lose it eh. Dapat yan talaga, pag hindi ginagamit, kunin mo kaagad. I-declare mo ang savings, tas mag-pass ng supplemental budget. That's one thing that we never do in the country. Although the past years we've done supplemental budget, I'm hoping that this year we can do it again. Basta we declare it savings kaagad, kunin natin, and then pass a supplemental budget or katulad itong hinihingi ating 100 billion economic relief, emergency energy relief. Oo. Sa mga nakikinig po at nanonood, si Ma'am BH ay napaka-aktibo noong 19 Congress sa paglalaan ng mga pondo for the Committee on Appropriations. Kung BH, ito pong I'm sure marami tayong sinasabi na mga ayuda para po sa mga vulnerable sector. Nabanggit din natin ang mga manggagawa. Paano naman yung mga employer? Siyempre, ang sasabihin ho nila, ano naman ang kumbagay maibibigay na tulong ng gobyerno sakaling maipatupad itong bayanihan style na bill na isinusulong po ni Congressman Robert Nazal? Ang isinilagay nga natin dito, yung relief natin or moratorium on payment on grace period sa loan. Kasi napakahirap ng, syempre, kung maliit ang pumapasok sa'yo dahil lahat tumitigil, yung pagbabayad sa utang kasi mas mabilis pang sa alas 4 maningil ang mga bangko. So isa yan sa mga nilalagay namin temporary relief or grace period or moratorium when it comes to those things. And then syempre utilities, kasama rin syempre yung mga companies dyan, just like what we did before. Malaking bagay po ito para sa ating mga employers, and yung mga 4-day work week na ini-implement natin or sinasabi natin isa sa mga bagay na dapat gawin ng ating mga kumpanya. Pero ang pinakaano dito is yung emergency moratorium on grace periods of their loans. Ma'am BH, dun po sa mga nagtatanong, papaano matutukoy po yung mga dapat mabigyan ng ayuda, yung tunay na dapat mabigyan ng ayuda? Kasi ang problema rin noon, panahon po ng pandemya, meron mga nagrereklamo rin na hindi nakararating sa kanila yung tulong ng gobyerno. Paano na natin matitiyak itong bayanihan style bill na ito na mapupunta yung mga ayuda, benepisyo para po sa mga concerned sectors? Well, hindi mawawala yung ganyang mga problema. But of course, hindi kasi syempre lahat ng tao kasi kailangan di ba? Pero ang iniiwasan naman natin kasi dito yung nagiging problema noon pag ikaw ay na-brand as anak ng OFW or may OFW kang pamilya, medyo inaalis ka kaagad sa nangangailangan, bato yung bahay mo. Ito yung mga bagay na we have to create. Minsan kasi pag daw sementado na yung bahay mo, hindi ka nakasama sa ayuda. So kailangan talaga tignan is the income that comes in the family. Kasi pwedeng bato nga yung bahay mo, pero 10 naman kayo sa loob or 20 naman kayo sa loob. Siyempre, you have to look at every family that stays there. Hindi naman porket tinayurin or may OFW kung kasama, or meron kang magulang na OFW, hindi mo na kailangan ng tulong. Dahil paano kung marami kang pamilyang sinusuportahan sa bansa? So these are things that kailangan natutunan na nating lessons. So aside from the listahan or listahanan, may mga kailangan talaga yung PSA natin, very efficient sila when it comes to their statistical data, which sadly hindi pa rin ganun ka-accurate. So we have to really go back to that. Pero wala na tayong time dyan dahil emergency nga ito. So magbabahay-bahay na lang ulit talaga ang ating mga barangay officials and DSWD when it comes to this. Ako, kailangan po natin ng double time. Kamusta po ang bill na ito? Double time. Naisumite na ba ito, Kong BH, sa mga concerned committees?
Well, no, it was just filed and then Oo. recess kami. Kaya Oo nga ngayon na pala. sinasabi ko, sana mag-session kami or mag-hearing ang mga committees kasi emergency naman. Katulad ng ginawa ng pandemic, nagkaroon naman kami ng Zoom emergency meeting noon para lang maipasa or mai-refer na to sa committees yung mga bills natin. And then, kaya namang mag-hearing ng mga committees because we've empowered them. Nakapag-impeachment hearing nga po kami, di ba? Oo. So, sana maging priority rin po ito. Oo, mukhang may hearing sa Wednesday. Ay pinatawag din ito ng mga kaukulang komite headed by kay si Congressman Miro Kimbo. Ano bang ano yan, public accounts ba siya? Ano So, Ways and Means. Ways and Means. Oo. Magpapatawag siya So, ng hearing. Mm-mm. So hopefully, lahat ng mga filed bills when it comes to this, i-refer na rin sa committee niya. Or mapag-usapan na sa committee niya even without the formal referral para na at least ready na tayo lahat. Kasi syempre, you need a action para i-refer ang mga bills na to. Pero pwede naman i-take up yan ni Congressman Miro Kimbo dahil filed naman yan at naka-record. Ayun. And then meron din tayong storage facility, Milky. Alam mo, nandito kami ngayon, out of the country kami. Nandito kami sa Hong Kong because it's a solo parents month So nandito kami with the solo parents and then OFWs. Hindi nila nararamdaman ang epekto ng war dito. Kasi syempre, malaki ang kanilang refinery dito sa China. Kaya talagang maiinggit ka dito dahil parang business as usual, there's no effect here. At yun ang pinupush din namin. Dapat ang bansa, meron tayong at least 1 year na storage facility para hindi tayo naapektuhan ng ganito kalala. Oo. Hindi volatile yung mga presyo ng ating mga langis pag nangyayari itong mga bagay nito. Kasi lahat nasa private government doesn't have any. And then we only have one refinery in the country and that really affects us a lot. So isa lang refinery natin, isa lang kumukuha ng crude oil tapos lahat na refined ang binibili natin. So pagka natigil ang supply ng mga bansang yan, dahil syempre kailangan nila para sa kanilang mga bansa, then that's gonna be a problem for our country. Balikan kita ng magpa-pause lang ako for some commercial, ano? Okay. Congressman BH, tatanungin kita, nabanggit mo Thank you. impeachment Sabi mo nga, nakapag-hearing noon ang Kamara kahit na naka-recess tungkol dito sa mga kung ano-anong issue lalo na noong panahon ng pandemya. Pero babalik din ang House Committee on Justice siguro ng April 14 sa pagpapatuloy ng Yes. hearing ng impeachment. Reaction po ninyo mamaya. Sa pagpapatuloy po ng Isyong Pambayan, ako po si Miel Kirigunan, samahan po ninyo hanggang alas 9. Oras sa buong Pilipinas, 8:34 ng umaga. Dating Congresswoman at siya po ang spokesperson ngayon at founder ng Bagong Henerasyon Party List, former Congresswoman Bernadette Herrera. Kong BH, ayan, napag-uusapan natin, nabanggit mo pala kanina, yung tungkol sa impeachment, anong position po ng inyo pong partido? Dahil April 14 ang ikalawang hearing ng House Committee on Justice. Pagbago yan i-add ko lang, meron pala tayong wage subsidy rin na nilagay dito. Ayun. Katulad ng before. So, bago ko makalimutan, para sa mga companies. So, you also provided a wage subsidy. Parang yung ginawa noon, nagbigay ng DOLE yung pangpasweldo Oo. ng mga tao doon sa kanilang mga. So, magkakaroon din yan dito Mas sa ganito. maganda Anyway, yan. about Oo. Impeachment po. Well, katulad po nung panahon namin, noong 19th Congress, isa po ako sa hindi pumirma ng impeachment. And since ang parehas lang naman yung nilalaman ng impeachment, I didn't find it na hindi namin na nakikita na kailangan mag-file ulit ng panibago or kailangan pumirma ulit dito sa panibagong impeachment complaint. So, hindi pa rin po kami pipirma dito sa impeachment complaint na ito. Mananatili ang inyong pong posisyon. Yung composition ho kasi ng 19th Congress, kumpara ngayong 20th Congress, merong pagkakaiba. Noon ay majority ay pumirma sa impeachment complaints para may akyat sana sa Senado yung impeachment complaint against the Vice President. Sa tingin po ba niyo, anong pakiramdam nyo yung composition ngayon ng 20th Congress? Masasabi ba nating makakakuha ng 1/3 votes ang miyembro po ng Kamara para maitawid sa Senado itong impeachment against the Vice President? Well, sa dami na nakakausap namin sa House, maraming ayaw pumirma. Pero syempre, marami ang napipilitang pumirma. So kung yung 106, maaaring makuha nila to. Pero siguro mahihirapan or hirap ba kaya nila ginagawa itong mini trial sa Kongreso.
baka sakaling makasway ito ng boto sa ating mga mamabatas pa, or maybe they're taking, I don't know, but they said they have numbers, kaya ako sinasabi ko nga, if you have the numbers, then bakit hindi nadalin for plenary voting? So, dyan ang mga bagay na pinagtataka namin, tapos bumoto na kami ng sufficiency in substance, sufficiency in form, sufficiency in substance, nadagdagan pa ng sufficiency in ground, In ground. na first time lang nangyari. Oo. First time lang nangyari sa history. Sa pagkakaalala ko ako'y nandyan na ng 5 kongreso na, ngayon lang ako nakarinig ng sufficiency in ground. Tapos after sufficiency in ground, mag-mini trial pa. So, medyo para, ayun, yun ang mga bagay na nakakapagtaka na. So, tignan natin kung ano mangyayari. So, siguro, basta ako, sabi ko lang, kung sila may 106 na, then send it to plenary na dapat yun for voting, hindi para masend na sa Senate. Oo, para maitawid na sa Senado kung talaga meron sapat na bilang ang ating mga mamabatas. Kailangan lang kasi natin, kung BH, di ba, 110 para makuha natin yung 1/3 We votes. said 106. 106. Mhm. Oh, yun ang, Oo nga pala, sabi nila 106. 106. Oo. Yeah. So kung kunwari wala sigurong pilitan or walang pressure, may hirapan. Kung kusa, wala, but ito, mapapagalitan na naman ako. Pero syempre, I listen to the sentiments of those that I'm with in the house. Hanggang ngayon, umiikot din naman ako, nagtatanong ako. Marami na rin talagang may ayaw. Alam mo, bakit number one? Nasa krisis tayo eh. Diba parang it's a waste of resources, tapos ililipat natin yung witness natin, sino na naman na magbabayad doon. Every penny, di ba, every peso counts, pagtitipid para maibigay natin yung ayuda sa ating mga mamamayan. Tapos gagastos tayo sa ganitong bagay. Hindi naman natin tinatanggalan ng accountability. Sana kung accountability talaga ang gusto natin. Kasi kung accountability lang, bakit ito lang ang ating inaalam? Nasaan itong flood control? Nasaan itong nangyaring mga ghost projects? Di ba? So if you talk about accountability, we have to be consistent in the House of Representatives. Mhm. At abangan natin kung ano magiging resulta ng pagdinig ng House Committee on Justice tungkol po sa isyong yan. But anyway, kung BH, baka meron po kayong mensahe ngayong Easter Sunday. At syempre sa mga solo parent, kayo pala ay nandyan para sa isang programa ba dyan sa Hong Kong para sa mga solo parent natin. Ang inyong pong mensahe. Yes, thank you. Happy Easter Sunday or maligayang Pasko ng pagkabuhay. Opo. Diba? Oh, yan. A new chapter to sa ating bansa. So sana magnilay-nilay po tayo, tapos na yung Holy Week, magnilay-nilay. Sa akin naman, ang importante huwag po natin gawin sa ating kapwa yung ayaw natin gawin sa atin. And let's be honest with ourselves. Let's not be hypocrites. Yan po siguro isang maganda na dapat lesson na take away natin ngayong Semana Santa. Sana nakapag-reflect tayo dahil importante, pangangailangan ng bayan sa aking mga kapwa public servants. We are here for one thing, to serve our country, to serve our Filipino people. So sana gamitin natin ating puso, ang ating isipan, kung ano ang tunay na makakatulong sa ating mga kababayan. Doon po tayo mag-focus, doon tayo magbuhos ng resources at ang atensyon. Panahon ngayon para i-restore natin ang economics ng ating bansa, i-restore yung lahat ng magandang economic activity para magtuloy-tuloy naman dahil hindi po biro ang nangyayari sa atin. If the war continues, I don't know how we can survive as a country. Pero kung sama-sama po tayo at iniisip talaga natin ay kapakanan ng ating mga kababayan, hindi po tayo maliligaw. Sa ating mga solo parents, patuloy po kaming nakatutok sa lahat ng inyong mga pangangailangan kung paano natin maipaglalaban yung yung batas na nakalaan para sa inyo. At syempre, we will make sure in this, all the bills filed in Congress, priority lagi ang solo parents. Kasi like ko sinasabi, Milky, hindi biro ang nag-iisa. Imagine nyo na lang kung ang buhay nyo, kayo na yung ama, kayo pa ang ina. Kaya we are here, April is the Solo Parents Month. Nandito kami para ipaalala sa lahat. Be kind to our solo parents. Hindi sila mukhang victim dahil kailangan nila magtrabaho. Pero hindi ibig sabihin, hindi nila kailangan ang ating tulong. So yun lamang po sa ating mga kapwa Pilipino. Ginagawa po namin lahat dito sa Kongreso. Katulong po ni Congressman Robert Nasal na siya po ang nakaupo. Para nang sa ganun,
patuloy po ang pag-iisip natin sa kapakanan ng bawat mamamayang Pilipino, lalo na sa panahon ng declared national emergency na nararanasan natin ngayon. We feel you, yung service contracting, kasama pa rin po yan, kaya inaapila rin namin, sana kasama rin ng tricycles. Kasi yung mga sa loob-looban kasi, so importante na maikasama o inclusive ang lahat na mabibigyan natin ng tulong. So maraming salamat po sa iyo, Milky, at sa lahat ng mga nanonood at nakikinig. Maraming salamat, former Congresswoman BH, at sa abangan ho namin. Ito maganda yung solo parents. Dapat talagang nabibigyan ng tulong. At Solo Parents Month pala ang buwan ng Abril. Magandang umaga sa inyo po at salamat sa panayam ngayong umaga. Congressman o former Congresswoman Bernadette Herrera ang spokesperson at founder ng Bagong Henerasyon Party List.